Hello po! Welcome back! I-share ko po sa inyo yung aking konting nalalaman tungkol sa connecting flights. I hope makatulong po ito kahit papaano, lalo na sa mga first time magta-travel. Take note po muna tayo, mamaya po ay may mababanggit akong airport procedures. At ang ibig po nitong sabihin ay ang pagpunta sa check-in counter, and may mga cases po na yung boarding pass nyo para sa connecting flight ay makukuha nyo sa susunod na check-in counter kung saan kayo magkakaroon ng connecting flight. Then, dadaan ulit kayo sa immigration at final security check bago kayo makapunta sa inyong boarding gate. Yan po ang ibig kong sabihin sa airport procedures. Yan po ay yung SOP or Standard Operating Procedure. Ang ibig pong sabihin, connecting flights ay ang paglipat ng aircraft or airlines para makarating kayo sa inyong country of destination. Meron pong konting pagkakaiba sa connecting flight procedures. Example number 1 po natin ay yung connecting flights from international to domestic. Na ang sinusunod na procedures ay yung sa transfer flights na na-explain ko na po sa inyo sa aking vlog number 209 na may title na Transfer Flight Procedures. Para po sa mga hindi pa nakakapanood, please watch it. Example number 2 naman po natin, ito po yung connecting flight na magkapareho ang airlines at aircraft mo sa iyong connecting flight na naiba lang ang flight number. Ito po ay isang example lang. Ito pong nakikita ninyo. First flight mo is Philippine Airlines. Ang aircraft mo naman is PR0894. Then sa connecting flight mo naman, Philippine Airlines pa rin. At ang aircraft mo naman is PR0897. So sa flight number lang po, nagkaiba. Kadalasan po sa ganitong case, dahil pareho naman ang airlines nyo, sila na po ang bahala mag-transfer ng check-in baggage nyo sa susunod na aircraft na sasakyan ninyo. Kaya ang kailangan nyo na lang pong gawin ay hanapin ang inyong check-in counter at sundin na po yung airport procedures na binanggit ko kanina. Example number 3 na po tayo, halos katulad din po ito nung ating example number 2 na magkapareho ang airlines at aircraft nyo sa connecting flight na nagkaiba lang sa flight number pero hindi po nila itatransfer yung check-in baggage nyo sa susunod na aircraft na sasakyan ninyo. Hindi ko pa po alam ang dahilan kung bakit ganyan ang sistema nila, pero meron po mga airlines na ganyan ang sistema, okay? So, kailangan nyo pong i-claim ang bagahe nyo, bitbitin nyo po ito habang hinahanap nyo yung inyong check-in counter, then proceed na po kayo sa ating airport procedures. Medyo mahirap po, lalo na kung first time traveler ka at lalo na kung marami kang check-in baggages. Although meron naman pong postcards na available. Kaya para po ready kayo sa mangyayari sa check-in counter ng first flight nyo pa lang, magtanong na po kayo kung kailangan nyo pa bang i-claim yung bagahe nyo sa connecting flight or sila na ba ang bahala sa transfer ng bagahe. Huwag po mahihiyang magtanong. Example number 4 na po tayo. Ito po yung connecting flight na magkaiba ng airlines at aircraft, yung first flight at connecting flight mo. Pero partners po sila or alliance. Sa ganito pong case, malamang po na sila na ang bahala mag-transfer ng inyong check-in baggage sa susunod nyong sasakyan na aircraft. Then kayo naman po, proceed na sa airport procedures. Example number 5 na po tayo. Ito po yung connecting flight na magkaiba ng airlines at aircraft at hindi rin partners or alliance sa una ninyong flight. Sa ganito pong case, kailangan nyo po talagang i-claim ang check-in baggage nyo bago kayo mag-proceed sa airport procedures. Example number 6 na po tayo. Ito po yung procedure na kahit direct flight or connecting flight, nangyayari po ito. Ito po yung flight na after mo sa airport procedures, kailangan mo pang sumakay ng monorail service. Sa pagkaalam ko po, monorail ang tawag dyan. Pero kung alam nyo po, pakicomment na lang po sa baba. Sasakay ka po ng monorail service sa loob ng airport para makarating ka sa boarding gate mo. Nangyayari po ito lalo na kung ang boarding gate nyo po ay nasa bandang dulo ng airport. And then, sasakay naman kayo ng shuttle bus na magdadala sa inyo sa station ng eroplano nyo.
Then aakyat po kayo sa hagdan papasok sa eroplano. Sa ganito pong case, kailangan nyo po ng enough time para hindi po kayo maiwan sa connecting flight ninyo. Ito na po yung aking last example, number 7. Ito na po yung connecting flight na nakakapagod. Ito po yung multiple flights on multiple airlines. Ito po yung lilipat ng airlines at aircraft ng 3 beses. Kung partners po or alliance yung mga lilipatan yung airlines, mas less po yung pagod nyo dahil sila na po ang bahalang mag-transfer ng check-in baggages nyo. Kung sakali naman po na hindi sila partners, ito na po yung 3 beses nyo din i-claim yung bagahe nyo at 3 beses din kayo dadaan sa airport procedures. Sa ganito pong case, sa binilhan nyo pa lang ng plane ticket ay itanong nyo na yung tungkol sa pag-transfer ng bagahe nyo. Just in case hindi nyo na itanong, pwede nyo na lang itanong sa check-in counter staff sa airport. Meron po talagang mga flight na no choice ka kundi ang magkaroon ng connecting flight. Kung hindi naman kayo nagmamadaling makauwi sa pupuntahan nyo at kung gusto nyo ng madagdagan ng inyong adventure at makapunta sa iba't ibang airport, okay na po ang mag-multi-airlines na connecting flight. Okay? So, sa susunod po guys, sa aking vlog, magbibigay po ako ng mga tips para sa connecting flights na sana ay makatulong sa inyo. Marami pong salamat sa panonood at dahil libre po ang mag-subscribe na po kayo and please give this a thumbs up and share nyo na po. Have a nice trip guys. See you again. Bye!